tingin natin, again, kailangan, pag gumawa ng video, kailangan merong something amazing ka agad. Kailangan mag-viral agad. Kailangan mapatawa ka agad natin yung tao. Kailangan ma-entertain agad natin sila. Or kailangan may something kakaiba dun sa video natin. So, pero kasi hindi ganun yung paano ka matututo sa process eh. Hindi ganun yung, this is not how it works. Kasi kung hindi ka magsisimula again and again, walang video na mabubuo. Kasi lagi tayong may fear. Kasi sa totoo naman, pwede ka namang mag-start kahit na hindi pa siya sobrang complicated agad. Pwede kang mag-start kung ano yung natutunan mo kunwari kahapon. Pwede mo namang ituro na dun sa mga manonood. Or dun sa mga gusto ring matuto. Kailangan, kunyari nakadiscover ka ng new idea. O bakit di mo siya ituro? Kunyari, may na-discover kang bago kung paano pala mapabilis, matanggal yung pag-aalis ng sebo dun sa hinuhugasan mo. Pwede mo naman siyang i-share sa amin without thinking na, kailangan mag-viral to. So, kasi dun sa gusto mo kaagad mag-viral, dun ka napipressure eh. So, kunyari, meron kang mistake kahapon na na-realize mo, mali pala yun. So, dapat i-share ko siya sa iba na mali yung ginawa ko kahapon. Diba? Hindi mo siya kailangan maging something interesting. Yung kasi may mga tingin mo na ordinary for you, pero sa iba pala, pwede silang matuto doon. For example, di ba nga law student ako? So ako, marami akong piniprint na papel. Tapos, marami akong notes. So what I did was, here, gumawa ako ng sarili kong book. Not book, but this is are my notes. Ginawa ko siyang malabo kasi nahihirapan ako dun sa clipboard lang siya at saka naka-band, ganyan. Ito kasi natatanggal to. But these are all notes na computerized lang. So, personalized notes yan. Kaya lang, dahil hindi naman ako, nahihirapan ako magbasa through gadgets, so kailangan ko siyang i-print out. So, kailangan ko matuto ng bago. Ang natutunan ko ay kung paano siya gawin ganito. I-compile siya ng maayos na parang libro. Tingnan mo, 3 na yung nagawa ko. Ayan. Ayan. Folder lang yung ginamit ko. And guess what? Kung saan ko to natutunan? Sa YouTube. Diba? Ayan, oh. Hindi siya nagkakalas-kalas. Oh, kung marunong ka mag-garden, share it to us. Without even thinking kung magbabiral to. Kasi may mga taong nangangailangan nun at may taong gustong matuto nun. So, may mga specific talaga na viewers na makakapanood nun. Okay? So, the important question would be, para sa sarili mo ay, ano ba yung natutunan ko na pwede kong i-share sa ibang tao na mapapakinabangan nila or something useful sa kanila without even thinking na kailangan mag-viral to. So, para ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka mapipressure. Okay? And then again, kailangan mong mag-stay curious para you can learn something new at meron kang ma-share na panibago. Hindi mo na kailangang isipin na, kailangan aesthetic yung paligid ko para makapag-start ako ng video. Bakit? Ano ka ba? Aesthetic influencer ka ba? Kailangan maganda ako, kailangan nakaayos ako bago ako mag-start ng video. Bakit? Beauty vlogger ka ba? So, di ba? Naka-specific niche ka na ba kaagad? May specific topic ka na ba agad? So, kapag kasi ganun yung thinking natin, lalong hindi nabubuo yung video. Katulad ko, ang tagal ko nang nagawa tong channel na to, pero months ago pa yung last post ko, tapos hindi na nasundan. Kasi nga, ang dami kong fear. Tapos kailan lang, last week ko lang na-realize na, okay. So, sobrang tagal ng channel ko, wala naman ako masyadong na-post na video kasi nahihirapan ako mag-isip ng content. So, masyado akong pinipressure yung sarili ko. And another one, bonus tip to, para mabawasan yung pressure mo, huwag mo muling sabihin sa mga relatives mo, sa mga friends mo, or anyone who knows you, na you're doing something new, na gumagawa ka ng video, na gusto mo maging YouTuber, unless kasama sila dun sa journey mo. What I mean is, sila yung nagbi-video sa'yo, ginagawang kanila ng script, binibigyan kanila ng idea. Kasi nga minsan hindi naman natin alam yung utak ng ibang tao, 'di ba? Yung iniisip nila. So mas maganda siguro na ikaw lang muna para mabawasan yung pressure sa sarili mo. Pressure lang naman lagi and fear ang laging nag-i-stop para makagawa tayo ng new path sa buhay eh. So that is coming from me, and I understand naman that these are everything na common problem. Katulad ko kasi problem ko din to eh.
Yun na nga yung best example ko, yung kasasabi ko lang na nahirapan din ako gumawa ng video kahit na sobrang tagal ko nang gumawa ng channel at sobrang tagal ko nang gustong mag-post bukod dun sa pag-i-edit. Kaya sabi ko, I want something unique, I want something na hindi na ako mahihirapan. Gusto ko lang mag-post, gusto ko lang mag-discuss, gusto ko lang mag-share ng knowledge kahit na kulang pa yung knowledge ko. But then again, at least, makakapag-boost ako ng confidence ng ibang tao. Oh, grabe nga yung kilig ko nung nakita ko na may video na may views yung previous video. So, hindi naman yung clickbait, talaga naman kung ano lang yung naisip ko. So, yun yung sinabi ko. Pero ngayon kasi medyo nag-scripting na ako ng konti kung ano yung mga next lines, ganon. Para at least mabawasan yung pag-edit ko dun sa mga words na yung ganon. Tapos, one more thing is, the last thing is, piliin mo kung anong language na komportable ka. Kasi yung sa akin noon, English yung ginamit ko. Kasi nga gusto ko, maraming makapanood. Na-realize ko nga, nag-uumpisa pa lang ako eh. So, mas lalo ako nahirapan mag-isip ng topic kasi nga English. Ano ba yung common sa lahat na pwede kong i-discuss in English? Hindi naman din ako, kumbaga hindi ko siya native language yung English kasi nga Tagalog naman ako. So I decided na mag-stick na lang sa Tagalog. So, ito, nakabuo na ako ng one whole video. Konti lang siya, pero nabuo ko siya. And I'm going to post it. Kung may manood, okay. Kung wala, okay. But, at least nagawa ako. I started. So, kung hindi ka mag-start, walang mangyayari. See you!